Bakit nga ba nasabi ko ng intermittent fasting is not advisable for some diabetics? Now, disclaimer lang po, hindi ko po sinasabi na ang intermittent fasting is hindi maganda. Hindi ko rin po sinasabi na ang intermittent fasting is not effective. If you are doing intermittent fasting and effective siya sa inyo, well and good, ipagpatuloy nyo lang po. Hindi ko rin po sinasabi na pag diabetic ka, hindi ka na pwedeng mag-intermittent fasting. But you have to coordinate with your doctor before starting these kinds of diet. So, sino nga ba ang mga patients na hindi advisable ang intermittent fasting? So, hindi po siya advisable sa mga patients na hindi pa maganda ang self-control. Bakit? Kasi effective lang po ang intermittent fasting kung kaya mo pa rin malimit ang kinakain mo kahit na 2 times ka lang kumakain sa maghapon. So, konti lang din ang kakainin mo, tapos mag-intermittent fasting ka, and then konti ulit yung kakainin mo once pwede ka nang kumain ulit. But, if marami po ang kinakain mo during the times na allowed ka kumain, then hindi rin po magiging effective ang intermittent fasting and nakakaspike din po ito ng blood sugar levels nyo katulad ng in-explain ko before. Hindi rin po advisable ang intermittent fasting dahil pwede po itong mag-cause ng hypoglycemia. Ang hypoglycemia, katulad ng na-mention ko before, is yung abnormal na pagbaba ng blood sugar. Sabi ko rin, ang diabetes po, ang problem hindi lang ang pagtaas ng blood sugar, kundi ang mabilis din ang pagbaba nito. So kung masyado pong matagal ang interval ng kain ninyo, umabot ng 12, 14, or 16 hours or more, baka mag-cause na po ito ng hypoglycemia. Hindi rin po advisable na mag-intermittent fasting if you are taking certain medications. Kung kayo po ay naka-insulin or yung mga gamot katulad ng sulfonylureas, for example, gliclazide, glibenclamide, dahil itong mga gamot po na ito ay walang pakialam sa level ng sugar nyo. Kung mataas ang sugar nyo, hahatakin niya ito pababa. Pero kung mababa ang sugar nyo dahil nag-intermittent fasting kayo, hahatakin pa rin po niya pababa ang sugar nyo and pwede itong mag-cause ng hypoglycemia. And last but not the least, hindi po advisable ang intermittent fasting sa mga tao na napakataas pa ng blood sugar levels. Pag nag-fasting po kasi tayo ng more than 12 hours, nag-shift na ang energy expenditure natin or usage ng katawan na tinutunaw na ang ating body fats to be used as energy. Now, ang byproduct po ng pagtunaw ng fats to be used as energy are ketone bodies. And pagka nag-produce po ng ketone bodies ang isang diabetic at dumami ito, pwede itong mag-cause ng diabetic ketoacidosis kung saan it is a diabetic emergency at pwede po itong makamatay dahil life-threatening po ang emergency na ito. So yan po ang reason kung bakit hindi ko ina-advise ang intermittent fasting for all diabetic patients. Although meron pong ibang mga patients na pwede rin namang mag-intermittent fasting, but you have to make sure you coordinate with your diabetes doctor para ma-advise kayo kung paano nyo magagawa ito properly.